Ah, next slide is conclusion and evidence. Sa kabuuan, hindi sapat ang affidavit para magpatunay ng probable cause. Kahit marami ang nagsalita, kung walang independent evidence, mahina ang kaso. Ang affidavit ay hindi sapat na basihan para mag-file ng kaso. Sa report, binanggit na kahit hearsay ay pwedeng gamitin sa preliminary investigation, pero dapat ay may substantial basis na wala sa kasong ito. Ang assertions ay uncorroborated at ang mga affiant ay hindi nakakita ng material facts. Next slide, please. Public representation. Balik po tayo ron sa pag-label nila ng 18 Marines. Ipinakilala ang grupo bilang 18 Marines na parang may dagdag na integridad. Halimbawa, ginamit ang label nito sa media para palakasin ang kredibilidad ng grupo kahit hindi naman miyembro ay tunay na Marines. Sa report, lumabas na may Army Reservists at civilian at sinama sa grupo ang popular narrative na Marine Honor Code ay hindi tugma sa aktual na record. Katunayan, nakita na natin ang AFP at ang Marines naglabas na ng pahayag na huwag silang tawaging 18 Marines. At pag hindi po honorably discharged, hindi po makukonsidera na sila ay napabilang sa Marine Corps. Next slide. Thank you. Next slide. Actual composition. Sa totoo lang, ilan lang ang honorably retired. Ang iba ay discharged o hindi talaga Marines. Halimbawa sa breakdown ng NBI, 3 lang ang honorably retired. 12 ang dishonorably discharged at may Army Reservists at civilian. Karamihan pa po rito ay merong mga naging kaso at merong isa na merong pang patuloy na dinidinig na kaso. Ang popular narrative ng Marine Honor Code ay hindi tugma sa actual na record. Ang Philippine Marine Corps mismo ang nagsabing karamihan ay dishonorably discharged at maikli lamang ang serbisyo. Meron po rito 10 buwan lang na nagserbisyo sa Marine, nag-awol na po. At ang karagdagan po rito, para tawagin sila na Marines, matagal na po yung ibang wala sa Marine Service bago po na-recruit ng grupo po ni dating Congressman Saldico. Next slide, please. Effect of credibility. Nagkakaroon ng maling akala na lahat ay may mataas na integridad dahil sa titulo, kahit hindi naman totoo. Halimbawa, ang publiko ay naniniwala na ang grupo ay may marine values, pero may mga miyembro na may record ng misconduct o hindi naman tunay na Marines. Sa report mismo ng Philippine Marine Corps, ang nasabing karamihan ay dishonorably discharged at maikli lamang ang serbisyo. Ang invocation ng Marine Honor ay walang institutional basis sa grupo na ito. Next slide, please. Legal impact of title Marines. Sa korte, ebidensya ang malaga, hindi ang label o titulo. Kahit pa ex-Marine ang tawag, kung walang sapat na ebidensya, hindi ito magpapalakas ng kaso. Courts rely on evidence, not on labels. Sa report, binanggit na ang invocation ng Marine Honor ay walang institutional basis sa grupo. Ang Supreme Court ay nagsabi ng probative value ay nakasalalay sa personal knowledge, hindi sa titulo o sa label. Next slide, please. Independent recollection. Ang tunay na malakas na ebidensya ay galing sa sariling karanasan ng testigo. Halimbawa, kung ang testigo ay aktwal na nakakita at nakaranas ng cash delivery, mas malakas ang pahayag. Sa report, may ilang affiant na nagsabing nakita nila ang cash, pero karamihan ay umasa lamang sa kwento ng iba. Ang logistics ng operation ay corroborated, pero ang core allegation na cash ay laman ng maleta ay madalas na hearsay lamang. Next slide, please. Pinagsama-sama ang pahayag ng grupo sa isang affidavit. Halimbawa, may mga miyembro na hindi alam ang buong kwento, pero isinama ang kanilang pahayag sa collective narrative. Sa report mismo ng affiant ng nasabing hinalo-halo ang affidavit at binuo ng counsel na si Attorney Baligod, ang collective execution ay hindi nagko-convert ng hearsay sa personal knowledge. Next slide, please.
May palatandaan ng koordinasyon ng group discussions, shared preparation. Halimbawa, bago gumawa ng affidavit, nagkaroon ng group meeting para pag-usapan ang mga sasabihin. Sa report na binanggit na ang affidavit ay produkto ng collective briefing, common housing at council assembled content. Ang affiant ay house sa council unit na may real-time coaching interview. Anong ibig sabihin po nito? Meron pong testimonya doon na November pa lang magkakasama na sila. At inilabas po yung testimonya February. Ang ibig sabihin po nito, bumuo sila ng naratibo. So, ang nangyari po kasi rito, yung si Buduan, siya ang nilapitan ni Atty. Baligod. Please take note na hindi po sila ang lumapit kay Atty. Baligod, kundi si Atty. Baligod lumapit kay Buduan. At si Buduan ang nag-recruit ng mga sasama po rito. Ano pong palatandaan itong na-coordinated? Sinasabi naman nila lahat sila nanggaling doon sa White Plains. Doon po sila, magkakasama po sila. Tapos may umamin din na may nagbibigay ng pera, parang allowance, si Atty. Baligod. Kung tutuusin nga po sa aming mga abogado, ito po ay violation ng Code of Professional Responsibility and Accountability. Sapagkat bilang isang abogado ka, hindi ka maaari dapat magbigay ng financial consideration. Papasok po ito sa tinatawag na champertibus contract na maaaring meron kang inaasahang kapalit sa pagtulong mo sa iyong abogado. Magkaiba po ito doon sa tinatawag na contingent basis na agreement ng pagiging abogado. Sinabidad po mismo, halimbawa, specific example, that Baligod suggested to Buduan that 18 should stay in Baligod's residence. So inoffer po talaga yung tirahan. Meron po talagang pag-aalok na pumunta ro. At si Buduan po is one of those who are dishonorably discharged. Ang kaso po niya rito, corruption Dito si Buduan, siya po ay isa kasama doon sa volunteer doon sa Golan, yung peacekeeping po na pinadala natin. So meron po kaming, halimbawa lang po yon, ang NBI po ay may record, service record ng lahat po ng 18 ito. Next slide please. Legal implication. Ayon sa batas, kapag coordinated ang testimonya, bumababa ang probative value nito. Halimbawa, kung pare-pareho ang wording ng affidavit, maaaring indikasyon ng coaching o collusion. Coordinated testimony reduces probative value. Sa report na binanggit ng Supreme Court na doctrine ng coordinated testimony ay may diminished weight. Ang collective narrative ay hindi reliable marker ng independent testimonial reliability. When multiple witnesses function like synchronized recorders, the testimony fails the test of personal knowledge and perception required under Rule 130, Section 37 of the Rules of Court. Because the court cannot determine where the real observation ends and the script begins. The probative value of the synchronized statement are discarded entirely. Ito po ay decided case na ng Supreme Court sa People versus Centeno. The Supreme Court explicitly stated that perfect symmetry among testimony does not inspire belief. Instead, it breeds suspicion that the testimonies were rehearsed or concocted. Next slide, please. Key distinction between independent and collective. Attorney Matibag, sorry for interrupting. How many more minutes do we have? I'm about to wrap up. 3 slides na lang po. Okay, thank you. Independent, malakas na ebidensya. Collective, mahina. Ang independent recollection ay personal na karanasan, samantalang ang collective narrative ay pinaghalo-halong kwento ng grupo. Sa report, lumalabas na ang logistics ng operation ay corroborated, pero ang core allegation, nakas ang laman ng maleta, ay madalas hearsay lamang. Next slide, please. Integrated findings, weak evidence, misleading title, non-independent testimony. 3 issue. Mahina ang ebidensya. Misleading ang title at hindi independent ang testimonya. Ang affidavit ay hindi sapat. Ang ex-marine ay misleading at ang testimonya ay coordinated. Sa report, binanggit na walang credible witness na makapagpapatunay ng buong aligasyon at photographic evidence ay compromise.
ang political context ang kaso na nagpapakita na coordinated ang operation, hindi independent whistleblowing. Ano pong ibig sabihin nito? Dahil kino-coach, depende po doon sa political perception or political belief ng tao. Ang halimbawa na nga po rito, doon sa mga unang lumabas na affidavit, binabanggit po yung dalawang senador, pero nung nag-iba na yung alyansa ng senador, iba na po yung affidavit at may mga dadagdag pa po na personalidad. Last slide na po. Ano po ang konklusyon dito po sa aming ginawang pag-iimbestiga? Hindi napatunayan ang mga alegasyon base sa ebidensyang iniharap. Walang sapat na personal knowledge, puro hearsay, walang corroboration at coordinated ang narrative. Ang affidavit ay hindi sapat na basihan para mag-file ng kaso. Sa report binanggit na ang joint affidavit ay hindi self-sufficient basis for probable cause at bawat aligasyon ay dapat ay independent, competent at authenticated evidence. Ang tanong ay hindi kung possible ang pangyari, kundi napatunayang sila batay sa ebidensya. At ang kasong ito, hindi nila napatunayan. Maraming salamat po and we can submit the full report to the committee.